Magkano nga ba ang mga nagagastos ng mga taong napupunta sa Boracay? Magkano kaya ang kailangang pera? Magkano kaya ang kailangang budget para makapag-Boracay? So, yun po yung itatakil ho natin or pag-uusapan natin or topic natin for today's video dito sa Boracay Island, Municipality of Malay, Province of Aklan, Region of Western Visayas Region, Panay Island, Philippines, Western Visayas, Philippines. So, ngayon, bali, ang experience ko lang ho ito, hindi naman kasi lahat ng tao pupunta ng Boracay ay magkakapareha ho ng status, no, yung yung financial status, no, yung iba mayaman, yung iba may pera, yung iba empleyado, yung iba tambay, yung iba negosyante at kung ano pang mga means, no, or yung mga source of income. So ako bilang isang gala na budget meal friendly, ba tawag sa budget meal para ang term sa budget meal talaga ang term nila sa mga tipid-tipid, no, sa mga pagkain, accommodation at mga travel, mga DIY. So ngayon, from Davao City, isasama na natin yung nung magiging natin trip, no. So from Davao City papuntang Iloilo City ay gumastos ho ako ng nasa 1,800 pesos Davao City to Iloilo City. Tapos from Iloilo City namamasyal muna. Tama ba na isama ko man yung gastos ko sa Iloilo, pero yun na kasi yun parang nagiging side trip lang sa akin yung Iloilo City. Ibig sabihin parang ito yan sa mga nanonood ho nito, pasensya na ho kayo, pero I recommend and I highly suggested or I highly recommended na pag pupunta ho kayo ng Boracay, try nyo naman na puntahan ang Iloilo City kasi sobrang ganda talaga ng lugar ho nila. Parang maganda naman ang lugar ng Davao City, maganda naman ang Baguio City, maganda naman siguro yung inyong mga syudad kung saan kayo nanggaling, pero iba kasi talaga ang pacing ni Iloilo City, like highly urbanized city siya pero napaka-progressive, pero napaka-relax, napakagandang tingnan ng kailang mga lugar, ng kailang disenyo, napaka-aesthetic ng Iloilo City. So I highly recommend it, lalo pa kung kayo ay kumakain din naman ng pork, no, hindi kayo bawal or wala naman kayong restriction sa pagkain, kasi ang Iloilo City pala ay UNESCO World Heritage of Gastronomy, City of Gastronomy ang Iloilo City. So ibig sabihin nun parang masarap ang pagkain nila, no, yung mga lapas batchoy, mulo at kung ano pa mga pagkain. Pero going back to Boracay, so yun ang bali, isama na ho natin from Davao City to Iloilo City is nasa 1,800 yung pamasahe sa Cebu Pacific, which is para sa akin napaka-tipid talaga pag mag Cebu Pacific. Tapos from Iloilo City papuntang Boracay, Malay, Aklan is namasahe ho tayo ng nasa 700 pesos yun, no? Kasama 800 pesos kasama na yung taxi galing sa aking tinutuloyan sa Iloilo City. So magkano na yun? So yun, bali Davao City to Iloilo City is 1,800 by sa Cebu Pacific. Tapos by land na series bus from Iloilo City papuntang Malay, Aklan ay kumuha tayo ng 800 pesos. Lahat-lahat na yun kasama ang mga taxi gano'n, no, jeep. So 2,600. Tapos from Malay Port papuntang Boracay Island ay namasahe ako ng 50 pesos para sa pump boat or basta yung bangka papuntang patawid ng isla. Pero alam nyo ba na dito sa Boracay City or Boracay Island ay meron ho tayong babayarang environmental fee or terminal fee. Basta sinesearch ko sa Wikipedia, nasa 300 pesos siya. So bakit hindi ko siya isinama sa aking expenses no ako nagpunta ng Boracay? Kasi nga dumating ho ako from Iloilo City papuntang Malay Aklan sa Boracay ay alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, mga ganong oras na, so alas 11. So ibig sabihin wala na siyang tao sa port, no, sa kailang terminal. Ay ibig ko sabihin sa kailang passenger terminal all the way to Boracay Island. So ibig sabihin parang wala nang maniningil ng terminal fee, at the same time wala na ring maniningil ng environmental fee. So hindi ko alam, no, kung bakit ganun. Di ko alam, basta di ko maintindihan, basta lang bumiyahe ako ng gabi, ng hapon mula sa Iloilo City papuntang Malay ng hapon, tapos dumating ng gabi. So ang nabayaran ko para patawid sa isla ng Boracay ay nasa 50 pesos lang talaga siya. Pagkatapos okay na yun, no? So i-plus na natin yung 50 pesos. Wala akong binayarang 300 pesos na environmental fee and terminal fee. Pero wag nyo naman, hindi naman kasi ibig sabihin na gayahin nyo rin ako na bumiyahe kayo ng sadya yun talagang pupunta ng gabi, kasi nagkataon na naman sa akin yun hindi ko naman intention or sinadya na gabi dumating. Mas maganda talaga dumating ng Boracay Island ng araw. So yun na nga, 1,800 plus 800 is 2,600 plus 50 sa pump boat is 2,650. Pagkatapos pagdating naman sa isla ng Boracay ay meron silang parang tuk-tuk, ungbak, bukyo o kano man tawag doon sa mga sasakyan na uso ngayon sa Pilipinas, yung mga e-bike ba. So papunta doon sa accommodation sa pinakagitna, no, yung may D-mall area. So namasahe doon sita, ibig sabihin ng sita yung diretsuhan ba, wala ka nang ibang kasama, ikaw na lang, kumbaga parang pinakya mo na yung sasakyan.
So nagbabayad lang ako ng 150 pesos. Pagkatapos naman ng 150 pesos ay nag-hotel ho tayo ng tingnan ko lang ha, 150 pesos. So total of 2,800 na siya plus hotel na 3,900 pesos na napakaganda, napakamura na siya para sa Boracay na area. Plus, ang sarap pa ng almusal doon talaga, pinaka-appreciate ko. No? Ganda ng swimming pool, ang ganda ng kwarto, ang daming mga ang facilities, and the amenities, ang daming mga freebies, ng mga coffee, ang sasarap ng mga kape, no? Tapos, mga pangligo nila, yung mga shampoo, mga ganong mga binibigay nila, hindi siya pangkaraniwang, basta iba siya sa mga napuntahan ko ng mga hotel. So 3,900 napakamura niya, no? Para sa Boracay, situated siya sa Boracay, tapos ang sarap pa ng almusal. So hindi mabayaran ng 1,000 yung kinain ko ng almusal na yun. So ibig sabihin, sulit yung 3,900 pesos na hotel. Okay, so magkano na lahat? 6,700. Ngayon, dalawa tayo, sabihin natin na dalawang gabi magstay doon sa sa hotel na yon. Plus 3,900 ulit. O di ba? So meron ang 10,600 pesos ang magiging budget for 2 days and 2 nights. Pagkatapos, sasakay ka ng 1,500 pesos na yung parang half on half off yata tawag doon. Yung sasakay ka ng bukyo ulit, yung yung e-bike na e-trike, no? Na iikutin mo yung buong Boracay sa halagang 1,500 pesos. So nadadagdagan na siya. So nagiging 12,100 pesos. Tapos meron silang mga dreads, yung sa buhok ba, yung yung basta hair braids or hair dreads, ano ba tawag dyan? Basta yung parang sinisintipid yung buhok. So nakabayad ako ng 350 pesos. Kasi 7 piraso, 50 pesos yata per line. So yun, meron akong nabayarang 350 pesos. Tapos sa pagkain naman, syempre okay na nga yung breakfast. Ako naman talaga pag kumain ng mga buffet, kasama talaga hanggang hapunan yan. Parang kaya kong mag 1-1-8, no? Kain ako sa umaga hanggang gabi na yan. Pero syempre, may mga Starbucks sa loob, merong mga inasal. So yun lang, bali Starbucks, sabihin natin Starbucks, magkano Starbucks. So once a day ako nagkakape, 200 pesos. Yan, so 1,260 pesos. Tapos meron pa tayong biniling damit na taga 150 ba yun? Oo, so 300 pesos. Dalawa, no, yung sando. 300 pesos para sa damit. 12,950. Ngayon, meron pa tayong binayaran na yung bangka, no? Yung tayo ay parang nagpapadel. Ano ba tawag doon? Yung parang parang paddle boat. So magkano yun? 300 pesos. Yun lang naman is for the selfie lang, ganun, kasi experience. Hindi nga siya palaging nakapunta ng Boracay. Yun. So meron akong nabayaran 13,250 pesos. Yun, pagkatapos kinabukasan, alis, sakay ulit ng tricycle. Hindi, kasama na pala yung hatid, no, nung tricycle 150. Yan, tricycle ulit 150 papuntang GT Port. Tapos GT Port patawid naman yun ulit, no, 50. Yan, so 13,450. Yun na, tapos sakay papuntang Sita papuntang airport. So 150. So 13,600. So ngayon, kung meron kayong 13,600 pesos, makakapag-enjoy na kayo sa Boracay ng 2 araw at 2 gabi na yung yung pag-stay mo na yon, walang tipid-tipid yun ha. Walang budget yun. Ibig sabihin yun na yun, parang extravagant yung buhay na ginagawa mo doon. Ako nga pala, nakalimutan ko, nagmang-inasal pala ako doon 2 beses. So mang-inasal 150, sabi ko na 400 pesos for 2 days. Yan. Tapos bumili pa ako ng burger doon. Iwan ko anong burger yun, no? So 150. So 14,000. So 150 pesos. So ibig sabihin magsasum up ko siya ng mga nasa 15,000. Pag meron kang 15,000 pesos, pwede ka na magstay ng 2 nights sa Boracay Island. Pero sige lang, yun ho yung aking version, yun ho yung magkano, how much or magkano ba yung gagastusin sa Boracay for 2 days and 2 nights. So ganun lang, 15,000 pesos. Yun po yung budget yun. Walang budget yun. Ibig sabihin walang tipid-tipid. Ibig sabihin pakundangan, no, sa gastos, parang extravagant talaga yung pagstay. Ibig sabihin pangmalakasan talaga yung stay. Ibig sabihin hindi mo na iniisip kung masya-short ka sa pera, basta yan na yung budget. So 14,150, pero let's make it 15,000 na lang for 2 days and 2 nights. Yan lang. So masarap ang pagkain, masarap ang mga buffet, ang ganda ng hangin, ang ganda ng klima.
So this was taken way back February 2024, right after Magdinagyang Festival. Yun, thank you for watching. Sana nagustuhan ho ninyo. Tanong ho ulit kayo kung magkano. Kung sa mga nakapagpunta na ng Boracay, sabihin nyo naman dyan sa comment box kung mahal ba yung aking 15,000 for 2 days and 3 nights. Kasama yung airfare. Oo. Papuntang Boracay. Tsaka syempre pauwi na rin pala. Isama ko na rin yung 1,800 ulit pala. Sorry ha. 1,800. So 16,000 pesos. Ayun, 16,000 pesos ang nagiging nasunog natin, no? Nawaldas natin sa Boracay trip eh. Pero syempre, yung trip na yon is kasama na yun doon yung Iloilo, tapos airfare balikan, tapos lahat-lahat na na masarap na pagkain at kung ano pang mga gastusin. So maraming thank you sa mga nanonood and bye-bye. Pero meron pa ho tayong gagawing update nito. I mean, gagawa ho tayo ng version na tipid budget naman, budget meal or tipid budget. Ibig sabihin yung parang hindi mo kailangan maging may pera, hindi mo kailangan ng magkaroon ng 16,000 para lang makapag-stay ng 2 araw at 2 gabi sa Boracay Island. So, meron pa tayong another Boracay version. So, syempre, alam niyo naman yung abang lingkod na si Gala the Explorer, hindi talaga yan mapakaling, hindi babalik sa isang lugar kapag ito ay nagagandahan at nasisiyahan, no? So, Boracay City, see you soon, no? At babalikan kita ulit. Ang ganda mo kasi talaga, sobra. O nga pala, let me hear your thoughts and opinions in experiences para mahagala kung sa mga nakapunta ng Boracay, kung magkano yung ginastos ho ninyo sa ilang araw ho kayo nagstay. At kung akin bang 16,000 balikan Davao to Boracay, Davao to Iloilo, Boracay to Davao is mura lang ba siya o mahal? So let me know in the comment box. Bakit mura yung nagiging pamasahe ko, airfare 1,800. Syempre advance ho akong mag-book ng ticket, no, like siguro mga 6 na buwan bago lilipad. So nakabili na ako ng ticket. Yun, that's all for this video. Thank you for watching. Sana ay nagustuhan, sana ay nakatulong, no, at nakapagbigay liwanag sa ibang nagbabalak pumunta ng Boracay kung magkano yung budget nila, kung kakayanin ba. Pero feeling ko talaga, tansya ko lang to, siguro yung 6,000 pesos para sa 2 gabi at 2 araw para sa Boracay, siguro too much yan para sa iba. Pwede. Pero para sa akin, okay siya. Pero hindi naman talaga yung lahat na igastos ko sa Boracay kasi nga airfare nga balikan plus nag-Iloilo pa ako. Okay? That's all for today's video. Thank you for watching. Have a good day.